Pinagsuot niya ako ng hoodie para walang makakita sa amin dahil kung meron ay kailangan namin magpakasal. Dahil may kasulatan kami na kapag may nakahuli sa amin ay kailangan namin magbayad ng 100,000 sa imam. Itago na lang daw natin siya sa pangalang Farah at taong 2019 nang magkaroon siya ng boyfriend na itago na lang daw natin sa pangalang Abdullah. Noon ay palagi lang silang nagchat-chat at hindi pa sila nagkikita ng personal dahil magkalayo ang kanilang lugar. Pero pagkalipas ng 9 na buwan ng kanilang relasyon ay nagkita sila sa isang resort sa hindi inaasahang pagkakataon. Nagpaalam sila sa isa't isa na mag-outing sila dahil kinabukasan ay katapusan na ng Ramadan. Kaya isang pinsan ni Farah ang nakakita kay Abdullah dahil namukaan siya na palaging ka-video call ni Farah. Lumapit si Farah kay Abdullah kahit nahihiya pa siya at niyakap niya si Abdullah at pagkatapos noon ay umupo silang dalawa sa isang duyan. Binigyan siya ni Abdullah ng isang bracelet at isang jacket ng patago dahil hindi pa pwedeng malaman ang kanilang relasyon dahil 16 years old pa lang si Farah at 19 naman si Abdullah. Sobrang stricto din ang mga magulang ni Farah dahil isa siyang consistent honor student habang ang mga magulang naman ni Abdullah ay okay lang na may girlfriend siya. 17 years old na si Farah nang pinakilala siya ni Abdullah sa kanyang papa dahil ang mama ni Abdullah ay nasa ibang bansa at ganun din ang mama ni Farah dahil ang papa niya lang din na nag-aalaga sa kanilang 4 na magkakapatid. Naging maalaga sa kanya si Abdullah dahil sobra niyang matured at relihiyoso habang si Farah naman ay sobrang hirap intindihin ng ugali dahil siya ay maldita at napakasilosa. Sa ikalawang beses na pagkikita nila ni Abdullah ay hinatid siya nito banda sa may kanto ng kanilang bahay dahil baka may makakilala sa kanila. Hinalikan siya ni Abdullah sa noo at kinilig naman si Farah dahil first time yung ginawa sa kanya ni Abdullah dahil sobra siyang ginagalang nito. Hanggang sa nagbakasyon si Abdullah sa bahay ng kanyang tiyahin at nakasama niya dito ang 3 pinsan niyang babae na tawagin na lang daw nating Sarah, Bella at Estela. Si Sarah at Estela ay magkapatid habang pinsan naman nila si Bella na sobrang bait din kay Farah. At dahil hindi pa naman nakikita ng personal ni Farah ang mga pinsan ni Abdullah ay pinakilala siya nito sa Facebook at idnad naman siya ng mga pinsan ni Abdullah. Nakipag-close kay Farah ang 3 pinsan ni Abdullah pero ang pinaka naging ka-close niya ay si Bella na palagi niyang nakaka-chat at nakakakwentuhan. Kay Bella din siya nagtatanong kung nasaan si Abdullah at kung ano ang ginagawa niya ngayon. Wala naman naging pagbabago ang relasyon nila ni Abdullah hanggang sa nalaman ni Farah na ang isang pinsan ni Abdullah ay may gusto kay Abdullah at walang iba kundi si Estela. Matagal na kasing napapansin ni Farah na palagi nilang hinahawakan ni Estela ang cellphone ni Abdullah at siya ang sumasagot kapag tinatawagan niya si Abdullah. Madalas ding si Estela ang sumasagot sa mga chat niya kay Abdullah hanggang sa may sinabi na sa kanya si Bella. Dahil bigla na lang siyang tinanong ni Bella na may kakilala ka na ba na magpinsan na bigla na lang naghahalikan. Alam ni Farah kung sino ang tinutukoy ni Bella pero sobrang laki ng tiwala niya kay Abdullah kaya hindi siya naniwala. Umabot na ng halos magdadalawang taon ang kanilang relasyon bago niya pa tinanong si Abdullah kung may something ba sa kanilang dalawa ni Estela. Sumagot naman si Abdullah na wala pero inamin niya na may gusto talaga sa kanya si Estela. Hanggang isa sa mga kaibigan ni Estela ang nag-send ng picture sa account ni Abdullah na nakaakbay sa kanya si Abdullah. Pero sa picture ay nakatakip pa ang mukha ni Estela pero nakita agad yun ni Farah dahil hawak niya ang account ni Abdullah. Pero nang makita ng kaibigan ni Estela na nasin na ang picture ay agad niya naman itong binura at sinabing wrong send lang pero na-save na ito ni Farah. Sobrang nasaktan si Farah kaya sinabi niya ito agad kay Bella at ang sabi naman sa kanya ni Bella ay may relasyon na talaga si Abdullah at si Estela. Dito na nagsimulang gumuho ang mundo ni Farah at nasira na rin ang relasyon niya at ang buong tiwala niya kay Abdullah. Sinend niya ang picture kay Abdullah pero wala siyang sinabi, hindi na siya nag-online sa kanyang account sa loob ng 2 araw. Kaya palaging tumatawag sa kanyang number si Abdullah at humihingi ng tawad at alam din naman ni Farah kung saan siya nagkamali. Dahil hindi niya man lang nagawang tanungin si Abdullah kung totoo ba ang sinabi sa kanya ni Bella at kahit hindi sila masyadong nagkikita ay mahal na mahal niya talaga si Abdullah. Kaya hindi na nakatiis si Farah at nag-online na ulit siya at napakahaba na naging usapan nilang dalawa ni Abdullah. Nag-chat din sa kanya si Bella at ang sabi daw sa kanya ni Abdullah ay napilitan lang siyang magpa-picture na nakaakbay dahil ginagalang niya ang kanyang pinsan at kailangan niyang makisama. Minsan lang naman daw sila mag-picture at doon sila natutulog na magkakasama pero iba ang kwarto ni Estela at hindi niya raw papatulan ng kanyang pinsan. Dahil malaki ang respeto at tiwala ng pamilya ni Estela kay Abdullah kaya hindi niya daw magagawa yun. Pero labis pa rin na nasaktan si Farah kaya gumanti siya kay Abdullah at kinausap niya rin ang kanyang pinsan na itago na lang daw natin sa pangalang Azan. Kinausap niya muna si Azan na wag sasabihin kahit kanino na may boyfriend na siya at nag-picture silang dalawa ng sobrang sweet at magkaakbay din. In-upload yun ni Farah sa kanyang story at nakita naman yun ng mga pinsan ni Abdullah. Hindi alam ni Abdullah na pinsan ni Farah si Azan kaya tinanong siya kung bakit ganun yung picture at nagalit sa kanya si Abdullah. Dahil sa tono pa lang ng pananalita ni Abdullah ay parang galit na sa kanya hanggang sa may nag-send na naman ng picture kay Farah. Picture yun ni Estela at ni Abdullah kung saan sobrang sweet nila at hindi na kinaya yun ni Farah
Farah kaya tuluyan na siyang nakipaghiwalay kay Abdullah. Dahil sobrang nasaktan si Farah sa mga nakita niya pero hindi pumayag si Abdullah na makipaghiwalay sa kanya dahil mahal na mahal daw siya ni Abdullah at wala silang relasyon ni Stella. Sinabi rin sa kanya ni Abdullah na uuwi na lang siya sa kanilang lugar para hindi na pag-initan ni Farah si Stella. Kaya binura na lang ni Farah ang kanyang account at gumawa na lang siya ng bago dahil sobra pa rin siya nasasaktan. Dahil si Abdullah ang kanyang first love sa loob ng 1 year and 11 months at siya din ang kanyang unang heartbreak. Hanggang sa nakatanggap na naman siya ng mensahe galing kay Abdullah na nakauwi na daw siya sa kanilang lugar at niyayaya siya nito na magbalikan. Niyaya din siya ni Abdullah na magkita silang dalawa pero sa totoo lang ay sobrang saya talaga ni Farah na nag-chat ulit sa kanya si Abdullah. Kaya sinabi niya kay Abdullah na ayoko na sa'yo dahil sobrang nasaktan ako sa mga ginawa mo. Pero araw-araw pa rin nag-chat sa kanya si Abdullah at humihingi ng tawad dahil kahit kailan ay hindi daw siya ginawang niloko at mahal na mahal pa rin daw siya ni Abdullah. Hanggang sa tinanggap na ni Farah si Abdullah dahil sobrang mahal na mahal niya pa rin si Abdullah kaya nagbalikan sila. Pero dito na nangyari ang kinatatakutan ni Farah dahil meron silang naging problema sa kanyang pamilya. Dahil nagkaroon ng matinding away ang kanyang mga magulang dahil nagkaroon ng ibang lalaki ang kanyang mama. Kaya sinubukan pumunta ni Farah sa lugar nila Abdullah kahit hindi niya alam kung paano pumunta dahil sobrang layo at hindi niya alam kung saan niya hahanapin ang address ni Abdullah. Hindi niya rin sinabi kay Abdullah na pupunta siya sa bahay nila dahil alam niyang hindi naman siya papayagan ni Abdullah. Dahil sa oras na pumunta si Farah sa bahay nila Abdullah ay baka ikasal sila kapag mayroong nakakita sa kanilang dalawa. Pumunta si Farah sa bahay nila Abdullah dahil parang pagod na siya sa araw-araw na pag-aaway ng kanyang mga magulang. Sumakay ng bus si Farah pero hindi niya nasasabihin kung saang eksaktong lugar sila Abdullah pero malapit lang sa Sultan Kudarat. Nakarating si Farah sa pwesto ng papa ni Abdullah at nagulat naman ang papa ni Abdullah kung bakit daw siya nandun. Kaya ikinuwento niyang lahat sa tatay ni Abdullah at pinakinggan naman siya ng tatay ni Abdullah. Kaya tinawagan ng papa ni Abdullah si Abdullah para masundo niya na si Farah at maihatid na sa kanilang bahay. Dumating na si Abdullah at may daladalang hoodie na pinasuot niya naman kay Farah para walang makakita sa kanila. Dahil kung may makakita sa kanila ay makakasal sila kaya sumakay na agad sila ng tricycle habang wala pang masyadong tao dahil gabi na. Pagdating nila sa bahay ni Abdullah ay sinabi niya na ang lahat habang tawag naman ng tawag ang papa ni Farah sa kanya pero hindi niya sinasagot dahil natatakot siya mapagalitan. Nakasama ni Farah sa bahay ang dalawang kapatid na lalaki ni Abdullah pati na rin ang kanyang dalawang kapatid na babae at sobrang nahihiya naman si Farah. Habang kumakain sila ay binigyan naman siya ni Abdullah ng isang malong at kinis siya sa bandang noo at sinabihan siya ng papa ni Abdullah na doon na matulog sa kwarto ng mga kapatid ni Abdullah na babae. Dahil bawal pa silang magtabi sa pagtulog at sumang-ayon naman si Abdullah dahil ayaw niya rin magkaroon ng fitna o magkaroon ng kasalanan kay Allah. Kinabukasan ay tinawagan na rin ni Farah ang kanyang papa at nagsabi siya na uuwi na siya at alam niya naman na mapapagalitan siya ng kanyang papa. Tinanong siya ng kanyang papa kung saan siya natulog at sinabi naman ni Farah na sa bahay ng kanyang boyfriend kaya nagulat naman ang kanyang papa na may boyfriend na pala siya. Galit na galit sa kanya ang kanyang papa dahil bakit hindi niya raw nagawang magpaalam at tinanong naman siya ng kanyang lola kung may nangyari ba sa kanilang dalawa ni Abdullah. Sumagot naman si Farah na hindi magagawa yun sa kanya ni Abdullah dahil sobrang bait niya at sobrang marespetong lalaki. Hindi na lang din sinabi ni Farah ang dahilan kung bakit siya umalis at ang sobrang sama ng loob niya sa kanyang mga magulang. Hanggang sa pinatawag na ng lolo ni Farah kung imam ang pamilya ni Abdullah. Pero kilala din pala ng lolo ni Farah ang lolo ni Abdullah dahil pareho pala silang datu. Kaya napagdesisyonan ng pareho nilang pamilya na paghiwalayin na lang si Farah at si Abdullah dahil ayaw pa ng kanyang mga magulang na magkaroon siya ng boyfriend. Pero ayaw talaga makipaghiwalay ni Farah kay Abdullah dahil mahal na mahal niya pa rin si Abdullah. Kaya pinapili si Farah ng kanyang pamilya kung hihiwalayan niya ba si Abdullah o pakakasalan niya na. Pero ayaw pang mag-asawa ni Farah pero mahal na mahal niya talaga si Abdullah. Sinabi rin sa kanya ng mama ni Abdullah na kapag nakasal na silang dalawa ni Abdullah ay doon na siya titira sa bahay nila Abdullah. Pamilya na rin ni Abdullah ang gagasto sa kanya at magpapaaral pero pag nakikita niya ang kanyang papa pati na rin ang kanyang mga kapatid ay parang nalulungkot na lang si Farah. Kaya nagdesisyon na lang si Farah na umurong na lang sa kasal dahil wala naman talagang nangyari sa kanila ni Abdullah. Mas pinili na lang ni Farah na makipaghiwalay dahil nasasaktan na siya at mas lalong nasasaktan na rin si Abdullah. At alam din ni Farah kung ano ang mas makakabuti para sa kanilang dalawa ni Abdullah. 2 years and 3 months na ang kanilang relasyon bago pa sila tuluyang naghiwalay ni Abdullah hanggang sa nagchat na naman sa kanya si Abdullah. Pero bawal pa silang mag-usap dahil may kasulatan sila na kapag may nakahuli sa kanilang nag-uusap ay makakabayad sila ng 100,000 sa imam. Nagkasundo kami na itago na lang muna kahit sa chat na lang kami nakakapag-usap. Pareho pa rin kaming dalawa na nag-aaral at mahigit 5 taon na simula nang itago namin ang aming relasyon. Hindi naman po ako humihingi ng payo, gusto ko lang ibahagi sa inyo ang love story namin dalawa ni Abdullah. Dahil pag nakatapos na kami ng pag-aaral ay pwede na naming ituloy ang aming pagmamahalan kaya yun lang po, sukran.